So, magandang araw po muli sa pagpapatuloy ng ating financial education, financial literacy. So, itutuloy ko lang yung aking sharing nung last time regarding sa yung recent lindol dyan sa atin sa Pilipinas, is particularly dito sa Cebu. So, ito yung ating pag-uusapan, yung diversifying our investment or our assets in such a way na resilient siya, especially sa natural disasters at saka sa uh, isama na natin dyan yung iba-ibang crisis na maaaring mangyari in the future, lalo-lalo na sa mga naghahanda, nagpaplano sa nila ilalagay ang kanilang mga investments o kanilang mga pinagkakitaan ngayon, and it's just a way na protected siya in a way kasi ito yung isang reality na na-realize ko lang. So marami nang lumalabas na mga videos, marami nang mga lumalabas na mga pictures about sa mga damages nangyari sa mga kababayan natin dyan sa Cebu. And it is a very sad reality na pag nilagay natin sa isang lugar o sa isang asset yung ating investments, pag tinamaan ng matindi-tindi, tulad ng ganitong pangyayari na malakas na lindol, nawa-wipe out lahat. So ito yung ating pag-uusapan ngayon. We should diversify our investments, our assets, so against natural and man-made disasters or calamities na maaring mangyari. So ito yung ating dapat natandaan, So dapat ang ating paghahanda ng ating retirement. So ba natin nilalagay yung ating pagkakapirahan or sa ba tayo naglalagak ng ating investments, should be diversifying sa iba-ibang portfolios, iba-ibang assets in such a way na pag tinamaan yung isang lugar, sa isang lugar ng natural disaster, malindol man yan o isang napakalakas na bagyo, hindi lahat nawa-wipe out yung ating pinaghirapan. Ito yung aking punto, So, this is just a suggestion. I'm not financial advisor na ito yung dapat gawin. This is just a suggestion, So, based no sa ating mga recent na mga experience ngayon. So, para yung overall wealth natin ay protected. So, pag tinamaan man sa isang lugar, meron ka pa rin ibang investments na maaaring mag-sustain sa iyo, Maaaring mag-sustain sa for how many months habang nagre-recover ka, or mayroong mga investments na hindi naman nakalagak sa real property. They're still earning and they're still generating income. So tulad ng sinasabi ko parati sa mga uniform personnel na mga kasamahan natin, dito mga savings and loan stations, they are very flexible sa pagdating sa investments natin. Kumbaga, sa buong bansa ay meron silang branches. So, kung saan ka man naroon, andun lang. Good as cash. Ito yung ating sinasabi, good as cash. Pag meron tayong nakalagak sa mga capital contributions, sa share capitals na ating nailagay doon, in times of emergency, pwede natin siyang pwede tayong mag-withdraw ng pakonti-konti sa mga share capitals na ganito, and still they're still earning despite sa mga pangyayari o sa mga natural disasters, So ito yung ating dapat na tandaan, sa iwasan natin na ilagay lang sa isang lugar yung ating investments, kahit pwede tayo mag-venture out, pwede tayo mag-venture out sa mga investments sa ibang bansa, lalo na sa mga stable na bansa na hindi masyadong prone sa mga political crisis, So nakikita naman natin nangyayari sa bansa natin, very vulnerable as of this time. So ito yung ating dapat natandaan. So isa rin dito yung in real estate is very vulnerable, marami tayong fault lines, maraming
Kasi dahil sa climate change, nagbabago yung mga path ng bagyo, malalakas at pati, malalakas na bagyo pati, na maaaring kakasira rin ng ating mga properties, ating mga investments, kung mapa-business man yan, or housing na ating pinaparintahan. So ito yung ating dapat pag-ingatan. So it could also balance our asset, yung asset, ating mga assets, So hindi lang tayo nag-invest sa real property, pwede tayo mag-invest sa sinasabi nilang magandang pag-invest is yung gold, kasi gold hindi bumababa ang value. Pero ito naman ang risk, if we keep physical gold sa bahay natin, so, maaari siya maapektuhan ng disaster, So naglagay ka ng gold sa bahay mo, then tumama ang napakalakas na lindol, then biglang na bumagsak yung bahay, then mahirap i-recover yung this is also possibilities, So pwede rin sa mga stocks and bonds. Pag naintindihan natin yung concept ng stocks, this is a good investment, This is always suggested by mga financial advisors. But as what I've said before, dapat pag-aralan natin para naintindihan natin kung ano yung pinapasok natin. Kasi stocks, tumataas, bumababa. Pang long term ang investments sa mga stocks, sa mga bonds. So hindi siya pang short term, kasi you will not appreciate yung value ng mga stocks kung mga short term ang ating target, And importante is we have cash reserves. So ito yung ating sinasabi ko nga sa Savings and Loan Association, sa mga stocks natin dyan, capital contributions, this is good as cash. Ito yung ating dapat tandaan, na nilagay natin doon, i-save natin habang tatrabaho pa tayo, or kung nagpe-pension na kayo, you set aside a certain portion ng inyong kinikita, automatic deduction na natin para hindi mahirap. And then, these are things na parang savings lang, savings lang, yet mas malaki ang kanyang kinikita. And then, this is good as cash reserves, in times of disaster, basta may opisina lang, pwede tayo mag-withdraw. So kung meron tayong naka-reserve nakatago sa mga savings and loan association, kahit saan man tayo mapunta, let's say, kailangan na natin i-evacuate yung ating lugar kasi hindi na siya fit for habitation, Hindi na siya advice na tayo na hindi na pwedeng magpatayo ng bahay doon. Then we could relocate, and then hindi nakatali sa bahay yung ating yaman, yung ating pera. Kasi pag nilagak natin lahat, doon na natin ininvest lahat, sa feeling natin is asset yung ating bahay, pag mga pangyayaring ganito. So doon ay iwan yung ating pinaghirapan. And this is a sad reality, So nakita naman natin yung mga magandang bahay. Sabihin natin matibay na bahay, yan pag tinamaan talaga ng malakas-lakas na lindol, sisira at masisira din, iba nga ay kinakain ng sinkhole yung kanilang properties. So we should invest doon sa mga resilient na disaster resilient na mga investments. So ito yung ngayon, these are things na pwede natin consider, yung sa mga utilities, yung mga power and water utilities. So meron siyang mga stocks dyan. Ngayon, yung renewable energy, yung mga solar power, pwede tayong mag-venture dyan, So, huwag tayo mag-overexpose kung ubusin yung ating investment sa tourism or purely sa agriculture. Kasi these things are also vulnerable sa natural and man-made disasters. So ito yung inuhos mo lahat yung investments mo sa pagtatanim o ano man yung kasi mahilig sa agriculture, binuhos mo lahat doon. Paano kung tinamaan ng natural disaster, binagyo or
tinamaan ng El Nino or kahit ngayon La Nina, no, mga baha. So ito yung dapat na tandaan natin. So alam naman natin siguro kung yung lugar natin ay medyo daanan ng bagyo or may mga history ng parating lindol. So ito yung ating dapat na paghandaan. Then dito rin po papasok yung mga insurance, ano. So this insurance will protect us as well, ano. So mayroong mga property insurance which hindi gaanong napapractice sa atin, no. So if you have property, no, lalong bahay mo medyo high end, you know, medyo maganda. So we should invest sa insurance, no. Kasi hindi expenses, no, parati nating ni-emphasize to insurance, life or health or get property insurance. Hindi lang siya gastos, although you will spend talaga ng amount of money to pay insurance, and yet we should not consider it as purely expenses. Kasi pag dating ng panahon, no, hindi man natin hinihingi at dumating ang mga disasters, natural disasters, meron tayong pamalit o meron tayong mahuhugutan ng ating losses, ano. So pag nasira ang bahay, so meron siyang property insurance. So meron tayong amount of money para umpisahan ulit, mag-umpisa ulit, no. Ito yung dapat na dapat kino-consider natin, although sad to say na sa mga Filipino hindi gaanong na-emphasize yung insurance, no. Kasi sabi nila added expenses lang, saka natin na-appreciate pagka andyan na yung disaster, no. So yun ang sinasabi natin, we should invest on disaster resilient investments, ano. So dito rin po pasok parati natin inuulit-ulit ito, no, yung emergency fund. Very important yung emergency fund because it will give us a little bit of leeway, no, sa pag dumating yung mga natural disasters, 3 to 6 months. Pero minsan, sinasabi nga natin, pag medyo malaki yung devastation, yung 3 months mo minsan good for 1 month lang. Kasi yung bahay mo, tinawa ng napakatinding lindol, ano, bumagsak. Wala ka ng bahay. So, kasama na dyan, kung yung bahay mo, meron pang tindahan, andun na rin yung hanap buhay mo. So, minsan, emergency fund is not enough, no? Yung 3 months lang, not enough. So, yung sinasabi natin, we should extend to 6 months. Kung meron pang room for 12 months to 18 months to 2 years, why not, ano? Na-extend natin. So, it will help us, no, mga unexpected disruptions. So, para hindi tayo aasa lang sa tulong ng iba at minsan ang tulong is late na dumarating, minsan wala pa. So, ito yung dito na-appreciate yung having an emergency fund for us to sustain, no? For a while, no, babalik naman sa normal yung ating buhay. Pero yung pag wala tayong emergency fund, the gap between yung pangyayari ng disaster and then recovery, ito yung mas mahirap na yugto, no? Ito napakahirap na yugto pag wala tayong emergency fund na pagugutan. And sad to say, yung iba is will resort to pangungutang, then nalubog ka na nga sa disaster na nangyari sa buhay mo, nalubog ka pa sa utang. Then dito no, lalo na nahihirapan tayo mag-recover. So, should consider yung mga digital investments, ano, digital investments. And then, yung sinasabi ko, we should venture out, no, hindi lang sa Pilipinas, we should venture out sa ibang investments sa ibang bansa. Because yung vulnerability ng economy, so, anya parati, no, political vulnerability. So, ito dapat ang ating consider, no. So marami namang mga vehicle investment na pwede tayong mag-venture out, no. So ang disclaimer ko lang is dapat pag-aralan natin, kasi ito nga yung
ating ginagawa is financial education, financial literacy, para tayo ay maging aware, ano? Maging aware sa anong pinapasukan nating investments, saan natin nilalagay yung ating mga pinaghihirapan. So ito yung dapat ni-emphasize natin sa ating sarili na dapat tayo mismo, no, we should exert effort para mag-aral, para um, kasi andiyan naman lahat, available naman lahat sa sa internet yung mga information. We should exert effort, no? Sinasabi nila do your diligence para pag-aralan yung mga bagay-bagay sa specialist din sa investment. So sana may natutunan kayo at may napulot kayo kahit konti, no, sa aking sinishare, no. So sana nasa mabuting kalagayan, no, lalo na yung mga kababayan natin at sa tinamaan ng lindol. So kapit lang tayo, ano, magdasal at maghanap ng paraan. Ito lang naman isang gulay ng Pilipino. We are resilient. Ito yung strength natin. But as I've said, hindi lang enough yung being resilient. So dapat maging wise din tayo. So pag di pa tayo tinatamaan, di pa tayo dumarating yung mga disaster sa buhay natin, pinaghahandaan na natin, no? Dapat pinaghahandaan na natin. Kasi sooner or later, darating yan yung mga natural disasters, even man-made disasters sa ating buhay. So marami pong salamat at God bless us all.